presentation. Brother Mario, your time start now. Okay. Yan, mga kapatid, no? Tinanong ko siya kaganina, hindi naman ako magtatayo, gigiba ako eh, kaya okay lang magsalita ako ng ganito. Kasi siya naman ang affirmative. Tinanong ko siya kaganina, sabi ko, agang tupa ba, gumagawa ng kasalanan, sinasadya niya na. Sabi ko, ligtas pa rin ba ito? Oo, hindi na. Sagot niya sa akin, ligtas pa din daw kahit gumawa ng kasamaan. Ngayon, binasa ko yung Hebrews ng 26 ng 27. Sabi doon, sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa para sa ating mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. Sabi diyan, pag sinasadya na natin ang ating kasalanan, wala nang haing natitira pa kasi sinasadya mo na eh. Pero ito palang kay Pastor, nagulat ako, sagot niya, ligtas pa din. Hindi na ako magtataka, osas nga eh. Kagaya ng iba kong nakalaban, kahit mang-rape, pumatay, magmamosya ng bata, asawahin ng nanay, ligtas pa rin kasi nga one save, always save. Kasi ang kanilang dahilan, kapatid, pag nasa kamay ka raw ni Kristo, dito sila naligaw eh. Pag nasa kamay ka raw ni Kristo, hindi ka na maaagaw sa kamay ni Kristo. Kasi nga walang makakaagaw, sabi ng Biblia eh. Kaya lagi kong tanong sa kanila mga kapatid, paano kung ikaw ang aalis, magpapakasama ka? Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo, paano kung ikaw naman ang magpapakasama? Sabi sa Efeso ng 4 ng 18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yan. Pwede palang mahiwalay ang tao sa buhay ng Diyos pag puro kasamaan na ginagawa mo. Anong katunayan? Isaiah 59 ng 2, sabi diyan, ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Yan. Kaya tinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa tao, ano man ang hilingin ng tao, hindi niya dinidinig. Bakit? Kasi nga, yung kasalanan ang pwedeng maghiwalay sa Diyos. Yan mga kapatid, no? Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay ni Kristo, pati ng Ama. Pero yung kasalanan, dahil sa free will mo, ikaw mismo ang magpapakasama, pwede kang mahiwalay. Kasalanan ang maghihiwalay. Ang katunayan nga, bilin ni King David sa kanyang anak na si Solomon, sabi niya ganito sa unang Kronika ng 28:9. Sabi ni King David kay Solomon, ngunit ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng takdal na puso at pusong pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at nalalaman niya ang lahat na haka ng pag-iisip. Kung siya'y hanapin mo ay masusumpungan sa iyo, ngunit kung pabayaan mo siya, ay itatakwil ka niya magpakailanman. Yan. Sabi ng Biblia, no? Pag pinabayaan mo ang Diyos, itatakwil ka niya magpakailanman. Tanong, si Solomon ba na itakwil magpakailanman? Ewan ko lang dito kung naniniwala si Solomon, naligtas. Pero ako, kung tatanungin niya lang ako mamaya. Ngayon no, mga kapatid, no? Sabi ng Biblia, ang Diyos nagtatakwil. Yan. Sabi ng unang Korinto ng 9:27, sabi ni Apostol Pablo, naintindihan niya yan sabi niya, inalampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin naman ang matakwil. Yan kapatid, no? Ang Diyos mga kapatid, kahit nasa Diyos ka na, kung puro kasamaan naman ang ginagawa mo, pwede ka itakwil ng Panginoon. Lalo kung ang ginagawa mo puro kasamaan na, hindi ka na nagbubunga, pwede kang putulin ng Panginoon. Ganito ang sabi sa Hebreo 6:8. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa. At ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Yan, no? Pag yung gawa mo puro kasamaan na kahit na kay Kristo ka, itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi ni Kristo, sa Juan ng 15 ng 6, kung ang sino mang hindi mananatili sa akin, ay matatapong tulad sa sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagi sa apoy, at mga masusunog. Sabi ni Kristo sa Biblia, kailangan pala ang tao manatili kay Kristo. Kung hindi ka mananatili kay Kristo, sabi ng Biblia, matatapong kang tulad sa sanga, matutuyo, mga titipunin, mga ihahagi sa apoy, at masusunog. Yan ba pwede nyo bang alisin sa Biblia yan, kapatid? Itatapon sa apoy pag hindi manatili. Bakit kailangan manatili? Tinuturuan ni Kristo manatili. Kasi sabi ni Kristo, no, sa John 8:31, ito mga kausap niya dito, mananampalataya na. Sabi ni Kristo,
At sinabi niya sa mga Hudyong nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa akin, kung magkagayon, tunay na kayong mga alagad ko. Yan. Kahit tupa ka ng Panginoon, hindi ka naman mananatili. May free will ka, nagpapakasama ka. Pinili mo ang kasamaan, tupa ka ng Panginoon. Sabi ng Biblia, no? Kung hindi ka mananatili, hindi ka tunay na alagad. Sabi ni Kristo, matatapo mo kang tulad sa sanga. Kaya mahalaga sa isang mananampalataya, sa isang tupa, na nananatili sa kawan. Sa inyo, ewan ko lang sa inyo para bang pag pumasok sa kawan, hindi na makakalabas. Sa Biblia, pag pumasok ka ng kawan, pwede ka pang lumabas, kapatid. Ang katunayan nga, 1 Gis ng 9. Siya'y papasok at lalabas yung mga nangaligtas at makakasumpong ng bagong pastulan. Yan kapatid, no? Hindi ibig sabihin, no, na kay Kristo ka na, nasa kamay ka na ni Kristo, pati ng Ama. Wala nang makakaagaw sa'yo. Ibig sabihin nun, ligtas ka na ba magpakailanman? Mali kayo dyan. Pwede kang ihiwalay ng kasalanan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, sa Hebreo 10 ng 38 hanggang 39, sabi diyan, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Datapot kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yan, no? Bakit sinabing datapot kung siya ay umurong? Kasi nga, meron talagang mga nasa Diyos na umuurong pa. Umaalis pa sa Panginoon. Kung aalis ka, dalawa ang pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Wala nang makakaagaw sa'yo sa kamay niya, walang makakaagaw sa'yo, pero yung Diyos mismo, pwede kang bitawan, puputulin ka. At pwedeng ikaw mismo, ikaw ang aalis at ang maghihiwalay sa'yo kasalanan. Yan ang hindi nyo naintindihan. Kayo kasing mga taga-osas, pag nakabasa kayo, walang makakaagaw sa kamay. Para bang yung salitang yon, panghabang buhay na. Tama yan, walang makakaagaw. Paano kung puro kasama ang ginagawa mo? Puputulin ka ng Panginoon. Sabi ng Roma ng 11 ng 22, sabi diyan masdan nyo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan, no? Sabi ng Biblia, anong kabutihan ng Diyos nasa iyo? Kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Yan, ligtas ka kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Kaya kahit nasa kamay ka ni Kristo, kung sa ibang paraan man, puro kabalastugan ng ginagawa mo. Kagaya ng, sabi niya, ligtas pa rin nung ibang mga kausap kong oras, kahit mangmolestya ng bata, asawain ng nanay, yung isa namang kausap ko, mangrep at pumatay, ligtas pa rin daw. Paano kung ganyan na mga ginagawa mo? Alam mo, napakasamang kasalanan yan. Puputulin yan, kapatid. Kaya ang one save, always save. Malaking kasinungalingan yan. Kaya kayo, pag mangangaral kayo yan, marami kayong dadalhin sa impyerno. Kaya buti na lang, hindi kami naging katulad ng mga puso ng mga walang malay. Sabi kasi sa Roma 16:18, sabi diyan, sapagkat ang mga ganyan ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi dinadaan nila sa maiinam na talumpati at mabubuting pananalita, ano pat dinadaya nila ang mga puso ng mga walang malay. Yan. Pwede niyong dayahin yung mga walang alam sa Biblia, pwede niyong makasunod sa osat. Pero kaming mga nakaunawa, hindi kami susunod dyan, kapatid. Malaking kasamaan yan Ang Biblia pumaputol Ito sabi ng kapatid Mateo ng 8 ng 12. Sabi diyan, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas, diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Yan. Sabi ng Biblia, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Yan, kapatid, no? Anak yan ng kaharian. Kapatid, anak yan ng kaharian. Tinapon sa kadiliman. O bakit? Kasi nga, nagpakasama sila. Dumilim yung kanilang pag-iisip. Efeso 4:18. Kaya, itinapon sa kadiliman yung mga anak ng kaharian. Mga tupa yan ng Panginoon. Huwag mo naman sabihin hindi. Yung nandiyan sa Mateo 8 ng 12, anak yan ng kaharian, kapatid, tinapon sa labas. Yan ang nagpapatotoo na ang osas at yung one ship always ship mo ay hindi totoo. Kasi nga, nung tinanong kita kanina, nalilito ka na sa mga sagot mo Sabi mo, strawman policy. Parang nawawala ka na nung tinatanong kita. Sabi ko sa'yo kanina, nung tinatanong kita, sabi ko, si Kristo ba sinugo para sa lahat? Sabi mo, oo, sinugo si Kristo para sa lahat.
Sabi ko, para sa lahat ba ng tupa, sinugo siya? Sabi mo, oo. Eh, nung bumasa ako, si Kristo pala, sinugo lang para sa mga tupang nawawala sa mga Israel. Yan palang binabasa niyang Lucas ng 15 ng 3 ng 7. Ang pakahulugan pala niyan, para yan sa mga tupang nawawala sa Israel. Eh, ginagawa mo naman generally. Malatang unawa mo dyan, kapatid. Si Kristo may sabi niya sinugo siya para sa tupang mga nawawala sa Israel. Doon siya sinugo. Hindi para kanino man. Kaya yung sinabi ni Kristo sa Lucas na binabasa mo na hinanap yung tupa na wala, yan ang pakahulugan yan. Mga Israel yan, para yan sa kanila. Kasi dyan nga sinugo si Kristo. Kaya malatang unawa mo dyan, kapatid. Naligaw ka dyan. Si Kristo may sabi niya Sabi niya subalit sinugo ako Yan, si Kristo may sabi niyan Sabi ni Kristo, Mateo 15:24. Subalit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ako sinugo kanino man, maliban sa mga tupang naligaw sa tahanan ng Israel. Yan kasi yung tinutukoy ng parabola ng Panginoon sa Lucas na binabasa mo, yung tupang hinahanap na nawawala. Kasi nga yung mga Israel noon tumalikod. Gagawin mo generally yan para sa lahat ng mga hentil. Anong tanongin kita, para ba yan sa lahat? Sabi mo, oo. Nung bumasa ako, sabi ni Kristo, yung mga tupang nahaligaw pala, para lang sa Israel, doon siya sinugo. Tatanungin mo naman ako mamaya, si Kristo ba para sinugo sa ating lahat? Tama naman, yes naman ako doon. Pero yung parabolang binabasa mo, patungkol yan sa Israel. Huwag mo i-general, kapatid. May context yan. Kaya pala kayo mga naliligaw Ganyan pala kayo mag-aral ng Biblia. Hindi nyo inaalam ang katotohanan. Bumabasa ka pa ng mga Greek-Greek, dinadaan mo pa sa mga Greek-Greek. Sabi ng unang Korinto 14 ng 26, magkaroon kayo ng isang pahayag. Sabi ng Biblia, hanggat maaari, isang pahayag, isang wika. Kung ibig mo tatlo, tatlo. Kung mas maigi, isang pahayag lang. Sabi ng Kawikaan ng 14:28, data po kung walang tagapagpaliwanag, huwag ka na lang magsalita ng ibang wika. May pag-Greek-Greek ka pa. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative